likod ko, si Ria. Ilalaro natin siya ngayon. Ang gagawin natin sa vlog na to, i-race prep natin siya. So madami tayong gagawin dito, promise guys. So panoodin nyo yung content na to. Magiging masayang araw natin, spontaneous na naman. Tono natin siya. May mga pyesa tayong ilalagay sa kanya at may mga pyesa din tayong tatanggalin para mas gumaan para sa karera. So yun, start ko muna. Cold start. Hindi ko man na engine detail. Unang agenda natin today, papalit tayo ng throttle body, pati intake manifold. Tapos linis, check. Bumper, wala tayong bumper. Ibang storya na yon. Pero ito muna ilalagay natin, itong item, pansamantala. So ipe-prep namin siya. Isa pa, mag-adjust kami ng height na itong kotse. Adjust din natin yung height, no? Okay. Kumala dyan. May spanner ka ba dyan? Nice. Okay. Susubukan ng ating PC. Let's go. Ito yung luma nating B16A intake manifold. So yan guys, kung naghahanap din kayo ng para sa dock, available to kasi magpapalitan nga tayo, mag-upgrade tayo ng skunk. So yan, naka-port match na yan. Naka-port match na yan. Kasi injector natin 560 Evo. Then EF na fuel rail. Ito, 70mm na total body, port match na. Kaya yan, kailangan nyo lang ng total body dito, stock na yan. Pero gagawin ko, itong luma ko yung gagamitin natin. Yan pa din. So di ko alam kung magkakaroon ng big changes talaga dun sa ipapalit natin. Pero syempre, hindi naman siya aftermarket kung wala siyang i-upgrade sa stock. So tingnan natin guys, syempre, resulta pa din at oras, yun ang focus natin. So yan, bakit nga ba namin ginagawa to? Ito yung road to 13 seconds, back to 13 seconds guys. Kasi simula nung na-rebuild natin yung makina niya, hindi pa siya nakaka-3 ulit, hindi pa siya nakakatikim. Yan, dito na ang ating bagong intake manifold. Hey! 70. Sakto-sakto. Yan yung pinagkaiba nung aftermarket sa stock. Kasi yung stock kailangan pang i-port. Pero mas malaking ganito niya. No? Hindi ba din design mismo ng loob? Okay. Malaki siya. Mas malaking volume. Mas malaking volume ng hangin. Yes. Tas mas malaking volume ng gas. Tas compression is power. More power, baby. More power. Horse purse. Horse purse. Hearst purse. Extra Hearst purse, you know? And isa, mahaba. Tapos mas maliit. Mas malaki. Pati yung loob. Meron. So yan guys, okay na. Bagong intake manifold. Ginawan lang din ng parani here. Palagay yung ating throttle body kasi wala tayong gasket. Pero sealed naman yan. Nag-message kasi talaga ako
kay Pierre kung kaya ba namin mababalik yung 40 seconds. Kaya namin maibalik sa 13 seconds tong si Ria. Dati kasi umoras na siya ng 13.5. Then yun nga, after rebuild, after kung ano nangyari, tumope, etc. Hindi ko na alam. Madami ng rason. Oo na. Pero ganun talaga. Pero nag-upgrade tayo. Coilover. Tapos naglinis tayo ng transmission, slider. Yung D10 spring, naayos ko. Yung isa busted na pala kaya pag pinapasok ko, hirap. So yun. Yung D10 spring. Hindi. May ginawa lang kami para mas tumulak eh. Pero okay naman. Crispy naman pag kinakambyo. Mapapasok din naman. Tatlo lang ang reverse. Ganon. Pero yun, na-setup natin dito is EF head. Naka VMS tayo na cam gear, gates na timing belt, all stock. Hindi na pala. Ito na yung aftermarket. Hindi ko na masasabing all stock. Tapos naka-clutch lang tayo, FCC, tapos competition na lining, 4.4 na transmission galing sa EG, naka sport mount na solid. Energy bushing pala, naglagay din ako ng bagong energy bushing yung sa shifter, sa linkage. Tapos, wala naman. Halos yun lang talaga. B20 block. 2 liter lang siya. May torque lang talaga kasi long block kumpara sa B16. B16 is good for turbo para sa akin. Pati mga high revving talaga. Kung gusto niyo ng matibay. Pero kung gusto niyo ng torque at bang for buck, hindi na masyadong gastos, mag B20 kayo. Pero nagmamahal na rin ngayon ng B20. Magkano na bang block? May idea ka ba? Parang 35-40. Samantalang dati 8-12 lang yan, makakabili ka na. Ngayon, 30 to 40 na daw. Yung last na tanong ko nga, 45 pa eh. Tapos, papalit na tayo ng gulong dito. Adjust namin yung coilover mamaya. Papalit tayo ng semi-slicks. Isa pang upgrade yan dahil never pang lumaro si Ria sa semi-slicks. Maniwala kayo sa hindi. Laging, ito yung last natin na pinalaro, which is ilang treadwear to. Alam ko, 230 to eh. Ayan. Yung pala, 220 treadwear. Itong Bridgestone na RE003. Tapos 205, 55, 15s. Naka-traction bar na din tayo. Pero may kulang pa ako kasi may dalawang mount sa baba na wala tayo. Pero malalaman natin yun mamaya sa actual kung mag-wheel hub pa siya. So kaya kami nagpalit ng coilover kasi yung coilover ko pala dati is patay na lahat. Baga tagas na, lalo na yung likod, talagang sira. Tapos chop suey pa yon. Yellow speed yung harap, tapos hindi ko alam yung brand yung nasa likod. Ngayon, nag-BC na tayo all the way. Huhubadin natin yung isang upuan, aalisin natin yan. Karosya lang ulit ngayon para kahit papano bukas, presentable. Nakascab tayo, custom made by Night of Fuse, pati headers na 4-1. And gusto kong pakita, mabilis lang, itong Levin nila Pierre of Auto Revive Meister Motorsport. Ito ay isang 4A GZE na ano to? AE111 ba to? O 101? AE111. Kakaiba kasi hindi mo siya akalaing AE111 na chassis or talagang kotse kasi yun yung love life, di ba? Mga ganon. Oo, mga Euro 2, Euro 3. Ibig sabihin fit dito kung sakali. Hindi mo pa natatry. Oo. Pero ito as is, sobrang rare. Hindi pa ako nakita ng ganitong ibang Levin na AE111 kasi stock ba to for AGZE? Oh, stock niya supercharged na for AGE tapos yun nga naka hood scoop. GTZ siya eh. GTZ. Levin GTZ. Levin GTZ. GTZ. Wow. Ganda din ng design niya. Alam mo yun, overall malilito ka talaga eh. Ang gusto ko sa Toyota, distinct talaga yung mga design and may kanya-kanya sila. Pero sobrang classic. Pati kahit tumagal, quality. Ayan, ito yung loob niya. Ayan. Wow. Sobrang ganda kasi latag na latag. Kompleto. Converted to pero hindi halata. Hindi ko alam kung paano yung ginawa nila ditong conversion. Pero presentable guys. Ano, cable type. Transmission parang sa mga K. It's nice. Studer siya, coupe. Ganda ng design niya dito. Parang sa Ford GT, pero Ford GT hanggang dito eh.
Ganda. Sobrang latag. Yan, itim din siya. So yan, kinaka-rush muna para kahit paano presentable bukas kasi mawawala na kami ng time sa paglinis na ito mamaya at bukas. So titira na namin ngayon. Ayan. Tapos lalagyan na lang namin yung bumper. All good na, suspension na lang, tune, tapos yan, okay na. Tetestingan na lang natin. Yan. So we are back. Nandito na ulit tayo sa garahe. Kumain lang tayo sa labas kasi may mga kinuha pa tayong pyesa. Helmet ko na gagamitin bukas. Tapos yung mga suit. So madami pa tayong kailangan gawin ngayon. Namely, O2 sensor kailangan namin ikabit. Bumper. Tapos yung ride height para hindi siya camber. Lapat na lapat yung traction natin bukas. Dapat hindi siya ganyan kababa. So yun, madami pa tayong ayusin. Tapos magtotono pa tayo mamaya. So bago dumating si Pierre, dapat tapos na natin to. And kami lang ni Kuya Eman ang nagtutulong. Nice one. Alright. Alas mo? Yep. Ito yung makina niya. 4AGZE. Release the Kraken! Tingnan nga natin yung fitment niya guys. So, maganda-ganda, malas-alas to eh. Kasi dito namin nilagay yung kay Ria ngayon. Which is yung 205-55. Ito. Okay. Airsus. Ang aggressive tingnan dito sa Corolla. Ito naman 4FT ito. Actually, it's for sale. So, kung may interested sa inyo at mahilig kayo sa Toyota at gusto nyo ng isang project car na may good foundation, kotseng-kotse, may aircon to? Yes. May aircon pa to. Race ready, show and go. Maniwala kayo sa akin, kung may pera ako, bibiling ko to. Naka-coilover pa yan. Bago, brand new yan. Brand new, wire tuck, fuel reg. Ano na din pala, Honda na din yung ano, this 3. Converted, oh. Pucha, gagamitin na lang to. Aluminum radiator. All in all. Bago yan. Brand new. Brand new. Ito yung interior guys, oh. Napakita ko na sa inyo para di nyo na kailangan silipin, oh. Sunroof. Sunroof. May mga visor pa. Legend of the 90s. Kasama na din ba itong mags? Siguro. Oh, sige, alamin namin guys kasi hindi amin to eh. Pero kontakin nyo na lang yung tropa namin. Meister Motorsport. Sakali man. Ayan oh. Yan, Meister Tune. PM nyo na lang siya guys. Pero, yan oh. Parang hindi si Ria. Ngayon ko lang siya nakita na stock bumper tapos itim. Big thanks sa ating master. Ayan oh. And pati yung gulong. Bago, no? Ito guys, weight reduction. Pampabilis ng konti. Kailangan. Para siyempre, maliwalas lang kapag sumakarera tayo. Teamwork makes the dream work guys. Guys, magtotono na kami. Papalagyan muna namin ng banner sticker. So, ayan. Sheesh! Banner pa yung isa oh. Solid papi, shout out, always out. Let's go. Legit yung banner niya guys oh. Damn. Ano gusto ko sa banner, malayo pa lang alam mo na eh. Kayong mabilis, tapos konting lubang.
talagang ano niya, willing ko talaga siya. Baka may maluwag, ano? Hindi, sa ala to, sa line. Dapat ako nag-align yan. Baka anong pagkakakalas nung ano ulit, di ba may baba silang trani? Baka pagkakakalas na gaganon ulit. Totoo. Yun. Possible. Gear, kasi parang, parang napatay dulo. O dahil hindi ko kasi masagad yung dulo niya. Bakit hindi masagad? Bakit hindi mo masagad? Gago, likot eh. Oh, yun. Kaya Sagot pala. ang tanong ng katabi ko. Parang ibang kotse na. Sa bumper. Ayun, paglabas. Bibitaw ka dyan. Kulit ah. Kamusta ang Tarsera kapag kapalsak mo? Tulog hindi? Sakto lang. Hindi naman. Okay naman. Sige. Okay. Hindi, babagawin, ipipihitin ko dun yung cam gear. Naka-advance no? Pag nag-advance kasi, syempre, maaga nangyayari yung combustion process. Tinesting ko lang yung ganitong shot kasi matagal ko nang gustong gawin to pero wala pa ako nung mount. May nahiram tayo kaya yan, pansamantala. Upakan mo lang na isang tuwid, tapos radyo tayo. Sarap! So ito yung first time idadrive natin si Ria sa semi-slick tires tapos bagong total body and tune. Pati bagong refresh ng trani. Pati naka-coilover. Daming bago. Hindi mo lang napapansin guys, ang dami na palang progress. Di ba? Focus ako masyado doon sa resulta pero yung progress di ko napapansin. Sa progress pa lang, solid na pala talaga. Ano? Di ko alam kung paano ko i-explain yung nararamdaman ko ngayon pero shock na shock ako. Hindi, pero yun. Masaya lang ako ngayon. Hindi ko alam na kaya pala ni Ria yung ganitong mga bagay. Woo! Masaya lang ako. Sana maramdaman nyo to guys. Siguro kaya ako nagbablog. Kahit wala kayong auto, nanonood lang kayo ngayon. At least parang nandyan lang kayo kasama ko kayo na na-experience ng mga ganitong bagay. Sobrang solid. Naglagay tayo ng decals matching sa decals na nilagay natin. Meister Motorsports guys. Actually kulang pa yan. Madami pa mga tropa na sumuporta at naging part ng build na to na wala akong logo pa nila. Hindi ko nailagay. So yan. Ate, excuse. Ito yung mangang. Okay. Thank you. OG. Anong tawag dito sa lugar na to? K-Benz. K-Benz. Orderin nyo to guys. Mura lang. Yes sir. Kain tayo mga idol. Natin, pero ako nang bahala muna ba? The battery please charge. Solid ang ano to? Flying saucer. Flying. Flying asado ba yun? Asado. Para siyang Burger para siyang siopaw pero tinapay. Linat. Ano? Tapos pinlat. Tapos combo natin, choco dulo. Yeah. Yung mga nagtanong nga pala nung last sa akin kung saan na-order nito. Saan nga pala pre? San Pablo.
Instagram na lang natin pare. Choco Dulo. Choco Dulo yan. Type yun lang. Choco Support Dulo. lang mga topa.